Ibinahagi ni Patricia ang kanyang karanasan. Ipinanganak siya sa isang pamilyang Katoliko at dumalo sa isang simbahang ebanghelikal sa loob ng 12 taon. Madalas niyang marinig ang mga pastor na hinuhusgahan ang mga kapatid mula sa pulpito, nang aatake at nagtatakwil sa iba. Dahil dito, nasiraan siya ng loob at ayaw na niyang dumalo sa mga ganoong pagtitipon. Noong 2020, habang naghahanap online ng isang grupo ng pagbabahaginan, sa di inaasahang pagkakataon, nakilala niya ang isang kapatid sa Panginoon at naanyayahang sumali sa isang study group. Sa pamamagitan ng kanyang mga pag-aaral, sa wakas ay naunawaan niya kung paano babalik ang Panginoong Hesus sa mga huling araw. Nang mabasa ko ang mga propesiya sa Biblia tungkol sa pagbabalik ng Panginoon, lalo na ang tungkol sa pagdating ng Panginoong Hesus bilang ang anak ng tao, talagang naantig ako. Isa sa mga sipi ay ang Lucas, Kapitulo 17, versikulo 24 hanggang 25. Sapagkat gaya ng kidlat na kumikislap buhat sa isang panig ng silong ng langit, ay nagliliwanag hanggang sa kabilang panig ng silong ng langit. Gayon din naman ang anak ng tao sa kanyang kaarawan. Datapwat kailangan muna siyang magbata ng maraming bagay at itakwil ng lahing ito. Sinabi ng Panginoong Hesus na itatakwil siya ng henerasyong ito. Sa sandaling iyon, habang nag-iisip ako, para bang suminag ang isang liwanag at bigla kong naunawaan. Oo, kailangang magpakita ng Panginoon bilang ang anak ng tao. Dahil kung magpapakita lang siya na sakay ng ulap, sino pa ang magtatakwil o magkakaila sa kanyang pagbabalik? Sa proseso ng paghahanap sa mga salita ng Diyos, unti-unti kong naunawaan na sa pamamagitan lang ng pagkakatawang tao ng Diyos, matutupad ang mga propesiya sa Biblia. Kung gusto nating salubungin ang Panginoon, dapat muna nating tanggapin ang kanyang pagdating bilang ang anak ng tao at ang kanyang paggawa sa isang nakatagong paraan. Dahil maraming propesiya sa Biblia ang nagsasabing darating ang Panginoon bilang ang anak ng tao. Ibig sabihin, palihim siyang bababa sa katawang tao sa halip na hayagang magpakita kaagad. Doon ko tunay na naunawaan ang pangangailangan ng pagdating ng Diyos para gumawa bilang ang anak ng tao. Kalaunan, nabasa ko ang ilang salita ng makapangyarihang Diyos at talagang naantig ng mga ito ang puso ko. Gusto kong basahin ang isang sipi para sa inyong lahat. Deus Todo-Poderoso diz: Sabi ng makapangyarihang Diyos, kapag nagsasalita ako sa buong sansinukob, naririnig ng lahat ng tao ang aking tinig. Ibig sabihin, nakikita ng lahat ng tao ang lahat ng gawa na isinakatuparan ko sa buong sansinukob. Yaong mga sumasalungat sa aking mga layunin, ibig sabihin, yaong mga kumukontra sa akin sa mga gawa ng tao, ay babagsak sa gitna ng aking pagkastigo. Gagawin kong panibago ang napakaraming bituin sa kalangitan, at dahil sa akin, ang araw at ang buwan ay mapapanibago, ang kalangitan ay hindi na gaya ng dati. At lahat ng bagay sa lupa ay mapapanibago. Maisa sa katuparan ang lahat ng ito dahil sa aking mga salita. Ang lahat ng bansa sa loob ng sansinukob ay muling hahati-hatiin at mapapalitan ng aking kaharian, upang ang mga bansa sa ibabaw ng lupa ay maglalaho magpakailanman, at ang matitira lang ay ang kaharian na sumasamba sa akin. Lahat ng bansa sa lupa ay mawawasak at titigil sa pag-iral. Sa mga tao sa loob ng sansinukob, ang lahat ng sa mga dyablo ay lilipulin. Ang lahat ng sumasamba kay Satanas ay babagsak sa gitna ng aking naglalagablab na apoy. Ibig sabihin,
Maliban doon sa mga sumusunod sa agos, lahat ay magiging abo. Kapag kinakastigo ko ang bawat tao, ang relihiyosong komunidad sa iba't ibang antas ay babalik sa aking kaharian at malulupig sa pamamagitan ng aking mga gawa dahil nakita na nila na dumating na ang banal na nakasakay sa isang puting ulap. Lahat ng tao ay pagbubukod-bukurin ayon sa kanilang uri at tatanggap ng iba't ibang pagkastigo na nararapat sa kanilang mga kilos. Ang lahat ng lumaban sa akin ay mamamatay at yaon namang mga hindi ako kasali sa kanilang mga gawa sa lupa dahil sa kanilang naging pag-uugali, sila ay patuloy na iiral sa lupa sa ilalim ng pamamahala ng aking mga anak at aking mga tao. Magpapakita ako sa di mabilang na mga bansa at tao at ipapahayag ko ang sarili kong tinig sa lupa. Ipinoproklama ang pagkumpleto ng aking dakilang gawain. Tinutulutan ang lahat ng tao na makita ito gamit ang sarili nilang mga mata. Amen. Salamat sa Diyos. Nang mabasa ko ang mga salita ng Diyos, tunay kong naunawaan ang pangangailangang magkatawang tao ang Diyos at pumarito sa lupa. Maliban sa Diyos, sino pa ang makapagsasalita sa buong sangkatauhan? Maliban sa Diyos, sino pa ang makakayanig sa langit at lupa? Tanging ang Diyos ang nagtataglay ng ganoong awtoridad at kapangyarihan. Nagkatawang tao na ang Diyos para ipahayag ang lahat ng katotohanan, para hatulan at iligtas ang sangkatauhan, upang magkaroon tayo ng pagkakataong matanggap ang kanyang pagliligtas. Kaya, sa pagbabasa ng mga salita ng Diyos, naunawaan ko na dapat nating tanggapin ang paghatol ng Diyos at danasin ang kanyang mga salita. Sa ganoon lang tayo magkakaroon ng pagbabago sa ating disposisyon. Nagpapasalamat ako sa Diyos mula sa kaibuturan ng aking puso. Nagpapasalamat ako sa Kanya sa pagpapahintulot sa aking marinig ang Kanyang tinig at maunawaan ang pangangailangan ng Kanyang pagkakatawang tao para iligtas ang sangkatauhan. Amen. Salamat sa Diyos.